Naway patuloy niyo po ako ipagdasal na mabigyan ng hustisya ang walang kakwenta-kwentang kasong ito na ipinatong ng COMELEC at ng Palasyo ng Malacanang sa akin. Sa Pilipinas, hindi na bago ang mga kwento ng mga artista na pumasok sa politika. Ngunit kakaunti lamang ang may kwento na kasing dramatic, kasing kontrobersyal, at kasing komplikado ng kwento ni E.R. Ejercito. Isang action star na naging mayor, naging gobernador, bumalik sa politika, nanalo muli sa eleksyon, at kalaunan ay tinanggal sa pwesto matapos ang pinal na hatol ng korte. Ang kanyang buhay ay parang pelikula. May kasikatan, may kapangyarihan, may kontrobersya, at sa huli ay may pagbagsak. Si Emilio Ramon Ejercito, na mas kilala sa showbiz bilang George Estregan Jr., ay ipinanganak sa isang pamilyang matagal nang kilala sa mundo ng entertainment at politika. Ang kanyang ama ay ang veteranong action star na si George Estregan, habang ang kanyang tiyuhin ay si Joseph Erap Estrada, isang aktor na naging mayor, senador, vice-presidente at kalaunan ay naging Pangulo ng Pilipinas. Sa madaling salita, mula pa lamang sa kanyang kabataan ay nakapaligid na sa kanya ang dalawang mundong may malaking impluensya sa bansa, showbiz at politika, noong dekada 80 at 90. Nagsimula siyang gumawa ng pangalan sa industriya ng pelikula. Tulad ng kanyang ama, madalas siyang makita sa mga action films, mga pelikulang puno ng barilan at matitinding eksena. Unti-unti niyang nabuo ang sarili niyang reputasyon bilang isang seryosong aktor na may malakas na screen presence. Isa sa pinakamalaking turning point sa kanyang career ay ang pelikulang Manila Kingpin, The Asyong Salonga Story noong 2011. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang pelikulang ito ay hindi lamang simpleng action movie. Isa itong ambisyosong proyekto na naglalayong ikwento ang buhay ng kilalang gangster ng Maynila na si Asyong Salonga. Si E.R. Ejercito mismo ang gumanap sa pangunahing papel at siya rin ang nagsilbing producer ng pelikula. Nang ipalabas ang pelikula, marami ang nagsabi na isa ito sa mga pinakaambisyosong pelikulang nagawa sa modernong Philippine cinema. Dahil dito, nakakuha si E.R. Ejercito ng maraming parangal bilang Best Actor mula sa iba't ibang award-giving bodies. Mas masarap mamatay sa kamay ng kaaway, ngunit masakit mamatay sa kamay ng kaibigan. Para sa kanyang mga taga-suporta, patunay iyon na hindi lamang siya basta action star, isa siyang seryosong artista na kayang gumawa ng malalaking proyekto. Ngunit habang lumalago ang kanyang pangalan sa showbiz, may isa pang mundong unti-unting humahatak sa kanya, ang politika. Noong 2001 gumawa siya ng desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Tumakbo siya bilang mayor ng Pagsanhan, Laguna. Para sa marami, hindi ito nakakagulat. Kilala ang pamilyang Ejercito Estrada sa politika at ang kanyang kasikatan sa showbiz ay malaking advantage sa eleksyon. At tama nga ang hula ng marami, nanalo siya. Sa kanyang panunungkulan bilang mayor mula 2001 hanggang 2010, nakilala siya sa pag-promote ng turismo sa bayan ng Pagsanhan. Ang Pagsanhan Falls ay matagal ng isa sa mga pinaka-famous na tourist destination sa Laguna. Ngunit sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas pinalakas pa ang promosyon nito. Isa sa kanyang mga kilalang proyekto ay ang Bankero Festival, isang festival na nagbibigay parangal sa mga bankero na nagdadala ng mga turista sa sikat na talon. Para sa maraming residente, nagbigay ito ng dagdag na kabuhayan sa mga lokal na manggagawa. Dahil sa kanyang popularidad bilang mayor, nagpasya siyang tumakbo bilang gobernador ng Laguna noong 2010. Muli nanalo siya. Bilang gobernador, ipinakilala niya ang ilang programang tumatak sa mga residente ng probinsya. Isa na rito ang Orange Card Program, isang health assistance program na nagbibigay ng tulong medikal sa mga mahihirap na pamilya. Para sa kanyang mga taga-suporta, patunay ito na hindi lamang siya artista sa politika, kundi isang leader na may konkretong programa. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan ay ang mga kontrobersya. Noong 2014, natanggal siya sa pwesto bilang gobernador matapos mapatunayang lumampas siya sa spending limit sa campaign advertisements noong eleksyon ng 2013.
Ayon sa batas ng Pilipinas, may limitasyon kung magkano lamang ang maaring gastusin ng isang kandidato sa kampanya. Ngunit ayon sa desisyon ng korte, lumampas umano siya sa limitasyon na iyon. Ito ang naging dahilan upang tuluyan siyang mawalan ng pwesto bilang gobernador. Kahit wala na po ako sa pwesto, ako si Governor George E.R. Ejercito Estregan ay magiging gobernador ninyo ngayon at magpakailanman. Antayin po ninyo ang pagbabalik ng Agila. Matapos ang insidenteng iyon, tila bumalik siya sa mundo ng showbiz. Ngunit hindi tuluyang nawala ang kanyang interes sa politika. Lumipas ang ilang taon at noong 2025 ay muli siyang bumalik sa eleksyon. Tumakbo siyang mayor ng Pagsanhan, ang bayan kung saan nagsimula ang kanyang political career. At muli, nanalo siya. Para sa marami, nakakagulat ito. Sa kabila ng mga kontrobersya at mga kasong kanyang kinaharap sa nakaraan, malinaw na malakas pa rin ang kanyang suporta sa mga botante. Ngunit habang nagsisimula pa lamang ang kanyang bagong termino bilang mayor, may isang matagal ng kaso na muling bumalik upang habulin siya. Ito ay ang kasong graft na nagmula pa noong 2008. Ang kaso ay may kinalaman sa isang insurance contract na ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Pagsanhan para sa mga turista at bangkero. Ayon sa mga investigasyon, ang kontrata ay ibinigay sa isang kumpanyang walang lisensya mula sa Insurance Commission at hindi dumaan sa tamang proseso ng public bidding. Para sa prosekusyon, malinaw itong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Matagal ang naging proseso ng kaso at umabot ito ng maraming taon sa korte. Dahil dito, nanatiling bukas ang kanyang pagkakataon na tumakbo sa eleksyon habang hindi pa pinal ang hatol. Ngunit noong huling bahagi ng 2025, dumating ang desisyon na magbabago sa lahat. Naglabas ang Korte Suprema ng pinal na hatol. Pinagtibay nito ang desisyon ng Sandigan Bayan na guilty si E.R. Ejercito sa kasong graft. Ang sentensya ay 6 hanggang 8 years na pagkabilanggo at may kasama itong perpetual disqualification mula sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin habang buhay na siyang hindi maaring tumakbo o humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Dahil sa pinal na hatol na ito, tinanggal si E.R. Ejercito sa kanyang pwesto bilang mayor ng Pagsanhan kahit na nanalo siya sa eleksyon noong 2025. Ang kanyang bise-alkalde ang umupo bilang bagong mayor ng bayan. Para sa kanyang mga kritiko, patunay ito na kahit gaano kalakas ang isang politiko, hindi siya maaring makatakas sa batas. Ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, ang nangyari kay E.R. Ejercito ay isa lamang halimbawa kung gaano kakomplikado ang sistema ng hustisya sa bansa. Sa huli, ang kwento ni E.R. Ejercito ay hindi lamang kwento ng isang tao. Isa rin itong salamin ng mas malaking larawan, ang komplikadong relasyon ng kapangyarihan, kasikatan at hustisya sa Pilipinas. Isang action star na naging leader, isang leader na naharap sa kontrobersya, at isang kontrobersya na sa huli ay nagbago sa kanyang kapalaran. At marahil ang pinakamahalagang tanong na iniwan ng kanyang kwento ay ito. Sa isang bansang madalas magsalubong ang showbiz at politika, hanggang saan ang kapangyarihan ng kasikatan at kailan ito tuluyang natatapos sa harap ng batas?